ano daw yung insight natin doon sa Jeremiah 12:1. Alright, so para mas magets natin, yung book of Jeremiah kasi, especially si Jeremiah, Prophet Jeremiah, siya po yung sumulat ng book na yan. Alamin muna natin bakit nga ba niya sinulat yung chapter 12. Yung chapter 12 lang, hindi yung mga ibang chapter pero yung 12 lang muna. Bago yan, kailangan maintindihan natin ano nga ba yung pinanggagalingan ni Jeremiah or ni Prophet Jeremiah. Yung chapter 12 kasi, ini-express ni Jeremiah yung confusion niya and yung frustration niya dahil sa mga nangyayari sa bansa niya at sa sarili niya. Kasi pag binasa natin yung Jeremiah chapter 12 verse 1, parang pinoportray dito ni Jeremiah na, Lord, bakit parang ang unfair ng mga nangyayari sa paligid, sa buhay ko, sa buhay ng iba? Bakit hindi pantay yung distribution ng suffering and yung success? Bakit yung mga masasamang tao, lalo silang yumayaman, lalo silang sumasagana, tapos yung mga mahihirap, sila pa yung nakakaranas ng mga, yung mga hindi masamang tao, sila pa yung mas naghihirap, sila na nga yung mabuti. And tayo, minsan ganyan yung thinking natin. Kasi parang ang thinking natin, Lord, kung sino dapat yung mas may faith, sino yung Christian, sino yung kumikilala sa iyo, sino yung may takot sa Diyos. Sila dapat yung mas pinagpapala. Iniisip natin na tayong mga nag-aaral ng Word of God, nagsisimba, pakiramdam natin tayo yung mas deserving. Ito po kasing time na to, si Jeremiah, nakaka-receive po siya ng mga revelation from the Lord. Nung time na to, naka-receive siya ng warning from the Lord, message from the Lord, at kailangan niyang sabihin yun sa mga Israelites, sa mga kababayan niya. Pero habang sinasabi niya yung warning, walang pakialam sa kanya yung mga Israelites. Tapos, binibigyan pa siya ng threat. Una, nire-reject yung mga message niya. So, syempre, hindi maganda sa pakiramdam yung rejection. Pero hindi lang rejection yung natatanggap niya, kundi mga threat din, mga death threat po ang nare-receive ni Jeremiah. Ma-check nyo yan sa chapter 11. If I'm not mistaken, parang chapter 11 verse 18 to 23. Andun po yung mga babala kay Jeremiah. Can you imagine yung life ni Jeremiah nung time na yan? Si Jeremiah, hindi po siya mayamang tao, hindi siya big boss, hindi siya big man, hindi siya big time millionaire. Si Jeremiah po ay simpleng tao, simpleng propeta, walang pinangahawakan, kundi yung word of God lang, yung faith lang niya, pero naka-receive pa ng death threat. Can you imagine kung gaano kasama yung generation dati? Sa panahon ngayon, ang nakaka-receive po ng mga death threat yung mga mayayaman. Ang nakaka-receive ng death threat yung mga sikat sa social media. Pero nung time na to, hindi naman ganun kasikat si Jeremiah, naka-receive pa ng death threat. Can you imagine yung life niya? Simpleng mamamayan ka lang, wala kang tinatapakan tao, ang ganda ng connection mo sa Lord, concern ka sa mga tao, sinishare mo yung word of God, sinishare mo yung warning ni Lord para maiwasan nila yung parusan darating, pero ang balik pa sa kanya, threat. Binabalaan, nire-reject siya. Ganun po ka-toxic, ganun ka-corrupted yung generation sa panahon ni Jeremiah. So para mas maintindihan natin, basahin muna natin yung passage, no? Yung Jeremiah 12 verse 1. Basahin muna natin sa King James Version kasi alam ko marami dito mas nagso-subscribe sila sa King James Version kaysa sa ibang Bible translation. So sabi sa Jeremiah chapter 12 verse 1, King James Version, Righteous art thou, O Lord, when I plead with thee. Yet let me talk with thee of thy judgment. Wherefore doth the way of the wicked prosper? Wherefore are all they happy that deal every treacherously? So medyo malalim. Basahin natin sa NIV version. You are always righteous, Lord, when I bring a case before you. Yet I will speak with you about your justice. Why does the way of the wicked prosper? Why do all faithless live at ease? Basahin naman po natin sa Pinoy version. Alright, so sabi sa Pinoy version, matuwid ka, Lord. Kung magrereklamo man ako, ikaw pa rin ang tama. Pero magrereklamo pa rin ako sa'yo. Bakit nagtatagumpay ang masasama? Bakit nagiging sagana ang buhay ng mga taksil? So, nagiging malino na sa atin yung pinanggagalingan ng question or yung confusion Jeremiah. Bakit nga ba mas sumasagana yung mga masama, naghihirap yung mga mabubuting tao? Kumbaga, makikita natin na parang ang unfair, hindi equal yung distribution ng success and suffering. Okay? So number one na kailangan nating maintindihan dito is iba po ang way of thinking ni God kumpara sa thinking nating mga tao. Iba magplano ang Lord kumpara sa mga plano natin. Hindi porket may mga suggestion tayo dahil sa mga nangyayari sa buhay. Lord, dapat ganito, dapat ganyan. It doesn't mean na mas effective yung naiisip natin kumpara sa planong nakatakda na ni Lord para sa atin. Remember, si God ay all-knowing. Alam niya na yung mga mangyayari sa future. Tayo hindi natin alam yon. Si God ay perfect. So, walang mali sa mga ginagawa niyang plano. Alam niyo kapag
Pag binasa niyo yung sa Isaiah chapter 55 verse 8 to 9, ang sabi dito, si Lord mismo nagsasabi nito, no, kay Isaiah, sabi niya, talagang iba ako mag-isip sa inyo. Yung mga ginagawa ko, iba sa ginagawa nyo, sabi ni Lord. Kung gaano kataas ang langit sa lupa, lalong mas mataas ang mga paraan ko kaysa sa mga paraan nyo. At lalong mas mataas ang mga plano ko kaysa sa mga plano nyo. So iba magplano si Lord. Kung napapa-question tayo bakit ganun yung mga na-experience natin, bakit ganun yung mga pinagdadaanan natin, tapos parang may mga suggestion tayo, may mga bagay tayong gustong makuha na Lord, sana ito na lang, sana ganyan na lang. Huwag natin kakaligtaan na mas perfect pa rin talaga ang plano ng Lord. So si Jeremiah, kahit propeta po siya, tao lang siya. Hindi niya kayang maabot yung thinking or yung plano ng Lord. Kaya napapa-question siya, Lord, bakit ganun? Masama sila pero parang mas blessed sila. Itong mga taong sumusunod sa'yo, may faith sa'yo, pero bakit sila pa yung nahihirapan? And pangalawa na kailangan natin maintindihan is meron kasi tayong tinatawag na free will. Ano yung connection ng free will dito? If we're going to read Revelation chapter 22 verse 11, sabi dito, babasahin ko ulit sa Pinoy version. Magpatuloy sa pagiging masama yung masama, at yung immoral magpatuloy sa pagiging immoral. Ang mabuti ay magpatuloy sa paggawa ng mabuti, at ang banal sa pagiging banal. Sinabi dito na yung mga masama, hinayaan na sila ng Lord. Kung masama sila, gawin nila yung gusto nila. Yung mga nagpapakabanal, yung sumusunod sa akin, yung mga sumusunod sa faith nila, magpakabanal sila, magpatuloy sila. Mayroong free will, hindi binabawalan ng Lord na, uy, masama yan, hindi mo pwedeng gawin yan. Hindi tayo robot na bigla tayong pipigilan ng Lord. Okay? Hindi nang i-invade si Lord ng mga plano sa buhay natin. Kasi ang gusto ng Lord, sino-surrender natin sa Kanya yung life natin. Kapag sinurrender natin yung life natin kay Lord, dun pa lang magkakaroon ng full control ang Lord or ang Holy Spirit sa buhay natin. Pero kapag wala kang Lord, hinahayaan tayo ng Lord na gawin natin yung gusto natin. Yun yung free will. Kasi bago pa pulikhain ng sanlibutan, no, habang nililikha niya tayo, wala pang kasalanan pero meron na po tayong free will. Remember si Adan, sabi ni God sa kanya, ikaw na bahala magpangalan sa mga hayop na yan, sa mga nilikha ko na yan. So, ibig sabihin, noon pa lang meron na tayong free will, wala pang kasalanan. Hinahayaan ng Lord na i-practice natin yung free will, pero hinahayaan din ng Diyos na kung yung free will mo, ipapractice mo siya sa mali. So kung bakit mas sumasama or bakit mas sumasagana yung mga masasama, it's because halimbawa masama. Kaya siya yumayaman kasi corrupt siya, no? Pinopromote niya yung corruption. So hindi siya pinipigilan ng Lord kasi vision niya yun eh. Pero hindi porket umuunlad siya, safe na siya. Wala pong salvation sa mga ganong klase ng tao. At merong consequence sa kasalanang ginagawa nila. Romans 6:23 ang sabi doon, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord and Savior. So yung kasalanan na yun, yung corruption, umuunlad sila kasi masama sila, death po, no? Merong death na nag-aabang sa kanila. Hindi lang physical pero eternal death, eternal suffering, sa hell po yun. The reason po kung bakit parang pakiramdam natin naghihirap tayo, kasi tayong mga Christians, tayong mga lumalakad sa holiness, sa righteousness, syempre hindi mo pipiliin yung masamang landas eh. Hindi mo pipiliin yung mga masasamang gawain. Magtitiis ka talaga. Kaya tuloy pakiramdam mo, nagsasuffer ka. Pero nagsasuffer ka o nagtitiis ka sa tama. Ginagawa ko naman yung tama. Pero bakit ako pa yung nahihirapan? Exactly. Kasi nga mahirap gawin yung tama. Mas madaling gawin yung hindi tama. So, ang pinakang lesson po dito, napaliwanag ko na yung dalawa. Una, kailangan maintindihan natin na hindi natin kayang maintindihan yung plano ng Lord kasi masyadong perfect si Lord, all-knowing si Lord. Pangalawa, meron pong free will. Okay, so hinahayaan ng Lord yun. So wag na wag mong ibababa yung standard of free will mo para lang sumagana ka, pero ang ginagawa mo mga mali. Pero ang pinakang kailangang maintindihan natin dito is yung prayer ni Jeremiah. Kung mapapansin niyo si Jeremiah 12 verse 1, ang sabi doon ni Jeremiah, no, Lord, alam kong righteous ka. Pero bakit ganito? Kung mapapansin niyo, meron siyang question sa baba, pero yung introduction ng prayer niya or yung question niya kay Lord, inacknowledge niya na, Lord, alam kong perfect ka, righteous ka, tama lahat ng ginagawa mo. So yun yung pinakamagandang question na hindi mo man gets yung mga nangyayari sa paligid pero alam mong tama lang yun. Kumbaga, sunod yun sa kalooban ng Lord. May mga tao kasi na porket hindi nila naiintindihan yung nangyayari sa buhay nila, mali na yung nagiging prayer nila.
or mali na yung nagiging takbo ng utak nila. Ang niisip nila walang Diyos kasi kung may Diyos, bakit nangyayari yung mga mabubuting bagay sa mga masasamang tao? Tapos nangyayari yung mga masasamang bagay sa mga mabubuting tao. So walang Diyos. Yun po yung nagiging thinking nila. Ito po yung kakaiba kay Jeremiah na kailangan matutunan natin. Na kahit maraming questions si Jeremiah sa mga nangyayari sa kanya at sa bayan niya, alam pa rin niya na tama si Lord. Alam pa rin niya na righteous si Lord. Righteous yung kaparaanan ng Lord. So ngayon, maiintindihan natin bakit pa kaya sinulat itong Jeremiah chapter 12 verse 1. Bakit hinayaan ng Lord na isulat ito ni Jeremiah at mabasa natin? Kasi gusto ni Lord na maintindihan natin na okay lang mag-question. Valid yan kasi alam ng Lord na hindi naman natin alam lahat. So okay lang mag-question as long as alam mo na si Lord pa rin yung hihingian mo ng tanong. As long as na alam mong meron pa ring perfect plans and will ang Lord. So hindi masama mag-question. Ang masama, dahil sa question mo, nawawalan ka na ng faith. It's okay na meron tayong question kasi doon tayo nagkakaroon ng faith. Lord, hindi ko to alam kaya kailangan kita. Ang magiging mali kasi doon, dahil sa question mo, nawawalan ka na ng faith kay Lord. Okay lang na questionin mo as long as nagsasubmit ka pa rin doon sa authority and righteousness ng Lord. And yung dalawang bagay, kailangan maintindihan natin na hindi tayo kaparehas mag-isip ng Lord at meron talagang free will. So yun lang, and see you sa next nating video.